Hello listeners, welcome to another episode of Chika Totohanan, and we are here to talk about salita at karapatan, panunupil at kalayaan sa pagpapahayag. So, yun guys, simulan natin sa tanong na ito. Sabi, kayo, sa paanong paraan nyo kaya nagagamit ng iyong malayang pagpapahayag? So, ako kasi social media person ako and kung makikita mo sa social media ko, mainly on Facebook is sorry na lang sa mga listeners diyan hindi makikita yung ko kasi naka-lock account ko. So, ang mostly content ng sa akin is puro shared post about mostly political memes, especially yung yung the time na ina-associate ng netizens na kamukha ni Sarah si Fiona sa sa Shrek. And especially ngayon yung yung sa Inquiry Centralis sa Luneta. Sa Lunita. Donita. Oo naman. Bisaya ka man. Di po. Naman, nagagamit ko yun sa pagiging unfiltered. Tapos di ba sabi mo, Rebs, yung rally. Alam mo ba nang may nag-rally na about sa Jollibee? Ay, yung Jollibee. Yung rice. Anong meron doon? Nagra-rally mga tao sa tapat ng Jollibee. Gawing daw only rice. Pre, ang dami nila. Tapos may mga torches pa kasi nang dalay. Yan lang yun, isang rally na sasalihan ko. Speaking of political memes, halita yitik. Din sa yung Nepalese Today. Nag-viral siya kasi, although yung speech niya is, very inspiring, ni-inspire niya yung youths na, i-overthrow yung corrupt government ng Nepal, sa Nepal. Naging viral siya kasi, yung way niya ng pag-speech is para si Hitler. Ayun, naging laughing stock siya. Meanwhile, We are trapped by the selfish games of political parties, corruption, and war on a web. ako naman, since mahilig ako sa paggagawa ng graphics, sabihin na natin kapag halimbawa may, for example, rally, nakikiisa ako sa paggagawa ng graphics. Ano ba yung mga posters na ipinopost ng mga online yan? Minsan nakikiisa ako sa mga ganon. So, ewan kasi, ang ibig sabihin kasi guys ng panunupili is like pag-suppress. So, halimbawa may freedom of speech, ayun, sinusuppress. So, may isa ko example, kilala niyo si Ellie, yung Ellie. Isa siyang politician na gumawa siya ng party list na kakamanggagawa or something. Tapos, meron siyang mga ipinaglalaban or pinapabot niya sa online, ganyan-ganyan. Tapos, binigyan siya ng kaso kasi nagsasalita siya ng mga katotohanan. Yun, example na siya ng pag-suppress, panunupil sa freedom of speech niya. Di ba din pala ngayon? Di ba malala din yung red tagging sa atin? Oo, mga nabalita din. Wala yung red tag. Ay, red tagging. So, basically, sa madaling salita, ang red tagging is some sort of accusation na connected ka sa isang rebellion group like yung SNPA, basta yung CPP, basta yung Communist Party ng Pilipinas. Yun. Basically, ayun yung gra-associate nila sa'yo. Tas nung 2022 ata yun, si Atom Araulio na red tag din siya. Siya Siya yung pati yung mama niya. way back Ang sinasabi daw noon, nagkasama daw siya sa nag-orchestrate ng mga terror attacks, ganun. Basta malala nun. Buti na lang, nung nag-file siya ng counter, kinasuhan din niya yung red tag sa kanya. Buti na lang, nanalo siya. Pero allegedly lang, hindi siya. Hindi, allegedly lang. Tapos meron din yung, nung 2020 ata yun, February, si Frenchie May Cumpio, isa siyang independent journalist nung sa Eastern Visayas. And nung Tapos nung February 2020 noon, na detain siya kasi allegedly daw yung niya nag-spread affiliated daw siya sa doon din communism ulit sa mga rebellion. Tapos recently ngayong daw taon na convict na siya for associates for illegal possession of firearms and explosive. Tapos napatungan din siya ng financing terrorism. Ayun nga, kaya nga medyo parang naging nakakatakot sa walang journalist ngayon ng Pilipinas.
Kasi Alco for a span of 2 years nagkaroon ata ng 163 o basta nasa less than 200 yon na na threats sa mga journalists sa atin. Kaya medyo medyo mahirap talaga maging independent journalist ngayon. Ano ba ulit yung ano ba ulit yung red tagging? Yung para ba yun Red tagging? Yeah, like ina-accuse ka for being associated with rebellion. Accusation. Yan. Kaya ko lang sinasabi sa akin ng girlfriend ko, nakakatapat daw maging journalist. Kumbaga, pag may sinabi ka na hindi gusto ng ibang tao, is, parang hadlangan ka sa suppress ka talaga. Oo, tas anuhin ka din nila ng death threats. Red tagging na yun, hindi na yun. Akala ko pagiging later lang yun. Hindi, red tagging na yun. Hindi red tagging? Ano naman yung red tagging din ba yung parang nangyari sa ABS-CBN dati, yung shutdowns? Siya shutdowns. Para kung tama. Anong nangyari doon? Madami kasing dami daw reason kung bakit sinat doon. Pero hindi ko maintindihan kung ano talaga yung naging reason ba't siya sinat. Well, isa doon syempre yung sa licensing issues like tapos isa rin dyan yung, di ba, panahon pa nung nag-shutdown sila, 2020 pa kasagsagan pa ng pandemic. Tapos administration pa ng Duterte. Alam niyo naman siya, medyo may pagka-dictatorial siya. So, nung mag-leader niya na ang ABS, alam ko na banggit niya nun sa isa niya mga public speeches na na i-oppose daw niya renewal nun. Kasi, I don't know lang kung bakit, pero I think may reason yan is gawa nung 2016 nung presidential elections. Ang sabi daw is ni-refuse daw ng ABS-CBN na i-air yung mga mga ad campaigns niya sa channel na yun. So, possible ay naging isa sa naging roots na kung bakit nag-post niya yun. Tapos din, marami din critics nga na is kinompare siya nung shutdown din ng ABS nung panahon ni Marcos nung 1980s. Basta nung martial law. Naalala ko parang ads ni Duterte yung about sa drugs. Oo, yung wag mo nang simulan bago pa masira yung buhay mo. Parang gano'n. May naalala akong gano'n. Ako nun. May ba? May one doon magsisimula sana pagiging daddy ko Oy, grabe naman siya. Tapos nakalaman ko, pala Dejo. Big boy ako. Tas din pala, yung sa, palang nabalita nyo dun sa yung sa recent rally nung September 21, yung sa trillion peso march. Ang dami nangyari dun. Sabi sa akin, ang pagkakalam ko, yung rally is supposedly non-violent talaga. Kasi ang ina-exercise lang naman talaga ng tao is freedom of speech. Kumbaga, gusto lang nila na marinig yung boses nila and opinions. Pero, merong mga grupo talaga na makisali na hindi naman talaga nila alam kung ano yung paglalaban talaga. Yung gusto gumaya sa ng mga ibang bansang rallies, yung sa Nepal especially. Tapos ang nangyari is naging dahilan na lang nila yung rally para maging violent. So, imbis na rally, naging rayo. Tapos May iba pa nga doon. Ang lala like halata hindi na pinapakinggan yung tao kasi yung isama fishball na nga. Yung sabihin ko pa pala, para sa kikya fishball. Iba ba ang presyo? Ibalik yung fishball sa piso 2. So, kung isipin, freedom of speech, madami siyang ups and downs, no? Yun, like, Yung kay Kiko, yung kay Barzaga. alam niyo ba yan? Si Miao. Tawa ko yun, yung recent din binibidyoan ba naman niya ang mukha ni Marcos? Anong issue doon kay Kiko Barzaga? Masyado siyang Satirical, para gano'n. hindi naman sa satirical, parang masyado siyang open sa mga ideas, iba like yung sa yung sa use of flood controls, like malaki din na niya doon. Lupit din ng flood control may nakita ko sa TikTok. May binabahan na kanal. Tapos imbis na pumasok doon yung tubig. Lumalabas yung tubig. As a student kaya, sa atin, as a student bilang tayo, ano naman sa atin yung freedom of speech? Siguro pag-i-express ng student. Siguro pag bibigyan ng opinion sa ating, since CCS students tayo, meron tayong council. Ito si Vic, represent Council ka. Hey, shout out. Yung council, pinapakinggan nila yung ideas natin. Kumbaga, pagdating sa events, lalo na sa events, ayun, tinatanong nila tayo kung gusto ba na ikinto. Yung sa mga forms nila. Google Forms. humihingi nila yung opinion sa atin. Tapos yung
Yes. Yung most recently yung sa Doctor, di ba nag-send din sila ng G-forms kung willing ba sumama yung mga students. So, ayun, dun na-exercise yung Freedom of speech, no? So, kung kung isipin nga natin, nung akala natin simpleng, pagtatanong lang or survey, Google Forms, in a way, freedom of speech na rin siya. kasi na-express mo yung ideas mo. Oo. Pero all in all, anong aral natin for today? So, all in all, hindi pa rin gumababa presyo ng kikiam. Pero all in all talaga. Tapos Dapat wala pa rin rin tayo. rice sa Jollibee. Oo, ayun talaga. So, Rally nga tayo sa Olivares, man. So, ayun, Gusto mo kung tingin- mapapansin nga natin, kung aaralin natin lahat ng mga examples ng mga napag-usapan natin, yung common thing sa kanila is, freedom of speech. Oo. So, doon ba patanong tayo yung freedom of speech ba, truly is it free? No? So, kung yung babalikan nga natin, freedom of speech is not truly free kasi we have to watch out what you're going to say din naman. So, if you think about it, it's not pretty free. But, isipin mo yung consequences na mga sabihin mo, ano ba mangyayari, you have to watch yourself when it comes to freedom of speech. Lalo na ngayon, mahirap ang panahon. Lalo na sa mga rally, At na-realize ko din na totoong powerful talaga ang words. Kasi it can either break Or build a nation. Yes. Ayun nga yung sinabi ko kanina yung sa meme sa TikTok, yung speech na dun sa Nepal. na pinagkatawanan siya kasi Katunugan ni Hitler. Pero, Oo, lang may mga sinabi nga, talaga ang bigat sa... ang bigat, pati nakaka-inspired na lang Na mabigat sa bro, daming na trauma. Tapos dapat huwag kayong matakot talaga. Kahit alam mong pag magsasalita at alam mong mapopost ka, huwag ka lang matakot. basta alam mo, Panindigan mo lang kung ano mga sinasabi mo. basta alam mo tama yung pinaglalako. Oo, basta alam mo lang tama. Sabi nga, di ba, tinuro sa atin. na kung may mali kang nagawa, maging confident ka para hindi alat ang mali. Alat yung sinabi ni Robin noon, yung hanggat may buhaya, may baha. Hanggang may baha may buhay. Ayun. Baliktad. Kakaliktad Yun, confidence dapat. Napaka-confident niya pa nun 100% confidence, 0% delivery. Longip. Wala. Let's sum it up now, guys. Only rice sa Jollibee. Ibaba ang Iseset Baba ang natin. version ng kikiam. Next week. Yan, ibaba. Next week sa tapat ng Olivares. Sama-sama tayo. To sum it up, thank you sa pagsubaybay sa aming podcast. Ako si Vic, ito si Justin, ito si JM, at ito si Lian. Bye! Kikiam! Kikiam!